lahat ay darako sa banal na salita ng Diyos at ito po ay ating mababasa sa aklat ng Genesis chapter 12. Genesis chapter 12 verse 1 to 9. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansay pihong ako'y ihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran, noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarah at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikhem. Sa puno ng roble ng More, nooy naroon pa ang mga Kanineyo. Nagpakita kay Abram si Yahweh, sinabi sa kanya, ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng dambana para kay Yahweh. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan, sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng Hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Tayo po lahat ay magsiyoko at muli tayo dumulog sa Diyos para sa panalangin sa pagbubulay ng kanyang mga salita. Father God, salamat po sa isang linggo na nagdaan na sa maraming bagay binagpapala nyo kami. Materially, physically, emotionally, intellectually, financially, at ngayon din po sa pagkakataong ito, pinagpapala niyo po kami at pagpapalain pa sa pamagitan naman ng pagbubulay na iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat na tunay nga na hindi niyo kami pinababayaan at kayo ay laging sapat sa aming mga pangangailangan. Lord, salamat po sa pagkakatipong ganito na nakadarama ng kalakasan ang bawat isa sa amin at nagkakaroon kami ng pagkakataon na makapaghandog sa inyo. Unay ng aming buhay at ng aming mga tinatangkilik at ng aming mga paglilingkod. Maraming salamat po, gabayan nyo kami sa pagbubulay ng iyong mga salita sa mga oras na ito. Ito ang aming panalangin sa matamis po ninyong pangalang Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay Doing Missions to the End of the Earth. Yan. Matagal na pong tinawag ng Diyos si Abraham para to go doon sa lugar na ninanais ng Diyos na kanyang puntahan. At ito pong passage na ito ay laging ginagamit na talata o salita ng Diyos na tumutukoy sa gawain ng pagmimisyon. Ano po? Matagal ng panahon na si Abraham was called by God to go doon sa lugar na ninanais ng Diyos na puntahan niya. Pero, kahit hanggang sa kasalukuyan, yung pong gawain ng pagmimisyon, yung command ng Diyos na to go, ay angko pa rin sa ating kapanahunan. Yung dakilang tagubilin ng Diyos ay nananatili na
kumbagay dapat nating maisakatuparan. Bagamat 1,000 taon na ang nakalilipas, napakarami pa rin pong mga lugar o tao na dapat ay ating mapuntahan o kaya madalhan ang kanyang mga salita. Minsan ay naging paksa po ng aming kwentuhan o usapan, saan ba talaga yung end of the earth? Saan ba yung dulo ng walang hanggan? Na kung saan ay pinaabot sa atin ng Panginoon. Kapag ka po sinabing tayo o sa atin, ang tinutukoy ko po ay yung dahil tayo po'y bahagi ng katawan ni Kristo, para sa iba, ang Pilipinas ay end of the earth. Pero sa atin namang naririto, yung malayong lugar ang end of the earth. So parehong merong mga lugar na dapat tayo ay abutin, na ipinaabot ang Panginoon. Opo, may mga lugar na napakalalayo na hindi pa natin napupuntahan, beyond regions, cross-culture, dahil iba't ibang nasyon o nationality ang naroroon. Pero, ito pong end of the earth may repair also sa kung saan tayo naroroon na dapat nating puntahan. Kung meron tayong alam na mga lugar o kay mga tao na dapat ay dalhan ng mabuting balita, we have a task na tayo ay magmisyon. O kaya ay tayo humayo para ipangaral ang mabuting balita ni Kristo. Amen? At tayo pong lahat ay mga misyonero. Sabi po ni D.L. Moody, doon po sa kanyang classical devotional book, na lahat ng mananampalataya ay misyonero. Dahil si Kristo na ating sinusundang Diyos ay misyonero. Siya ay nagmisyon. Kaya para ang lahat ng tao ay mabigyan ng pagkakataong makarinig ng Ebanghelyo, tularan natin si Kristo. At ang sabi niya, kung hindi tayo nagmimisyon, something wrong within our religion. Something wrong is in our faith. Dahil si Kristo mismo ay nagmisyon dito sa mundo. Inabot niya tayo, bumisita siya sa mundo para ipaalam ang kalooban ng Diyos o kaya ipakilala kung sino siya o sa pamamagitan niya ang Diyos at ang kanyang mga salita at ang layunin niya sa ating mga buhay. Kaya nga, mga kapatid, habang hindi pa po tapos ang gawain ng pagmimisyon, patuloy natin itong gagawin. We must keep on doing missions to the end of the earth. At tayo po, kahit tayo nandito sa ikangay dako ng ambulong, meron tayong part and we can do a significant part to reach the end of the earth. Si Abraham ay tinawag ng Diyos upang pasimulan, kumbaga, ang gawain ng pagmimisyon. At siya naman po ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Pero kahit na napakatagal ng panahon ang lumipas, napakalawak ng gawain ng pagmimisyon at napakarami pang mga tao ang dapat ay makarinig ng good news. Amen? Meron tayong kanta nung una nung sa mga pambata. Ang title ay Good News. Good news. Christ died for me. Good news. O kaya extra. Anong sunod doon? Good news. Good news, yan. Mabuting balita ay nandyan. Kailangan atin pong maipahayag. Ipagpapatuloy. Hallelujah. Kung atin pong unawain yung sinasabi sa Mateo 24, chapter 14, tingnan po natin ang Matthew 24, verse 14. Ganito po ang sinasabi. Ngunit, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Ayan. Kumbaga, mga kapatid, habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng Panginoon,
ang activity na dapat po involved tayo, highly involved, ay yung gawain ng pagmimisyon. Kaya, while we are waiting for the coming of the Lord, the church, we must be busy in doing missions and keep on doing it. Hallelujah. Sapagkat yan po ang nais ko pong ibahagi na sa inyo yung una sa ating puntos kung bakit we must do missions to the end of the earth. Batay nga po sa talatang ito. Una po ay, ito po yung way we can fulfill the will of God for every man. The way we can fulfill the will of God for every man. Kapag ho ginagawa natin ang pagmimisyon. Kung atin pong babalikan yung salita ng Diyos doon na kanya sinabi kay Abram, nais po ng Diyos doon sa wikang Ingles na kumbaga i-bless ang bawat pamilya ng mga tao. Basahin po natin ang Genesis chapter 12, verse 3. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpalain din. Yeah, sabi po sa wikang Ingles, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Kaya po sinugo ng Panginoon si Abraham ay sapagat gusto ng Diyos na every families, every people of the earth be blessed, mapagpala. Yun ho ang kalooban ng Panginoon. Nais ng Lord na mapagpala ang mga tao sa mundo. Kaya siya ay tumatawag ng mga misyonero. At tayo po, na unang tumanggap sa Panginoon at nakakakilala sa Kanya, na kung saan ay tumanggap ng napakaraming mga pagpapala, spiritual blessing, sigit sa lahat, ay kinakailangan pong gumanap ng tungkuling ito ng pagmimisyon sapagkat ito yung kalooban ng Diyos. He wants to bless every people, every man and woman ng mundo pong ito. Kaya tayo ay magmimisyon. Kung atin pong babalikan yung buhay ni Abraham noon, hindi pa po noon halos kilalang maigi si Yahweh. Kumbagay, nagpapakilala pa lamang. Dahil ang mga tao nung una, karamihan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. O kaya po ay mga pagano po sila. Masasama ang ipinamumuhay. Ano po, kaya nga, ninanais ng Panginoon na sa pamagitan ng kanyang mga misyonero, ay may papakilala pa ang Panginoon ng mga tao. Kung sino yung tunay na Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Hallelujah. Kaya nga't pagka tayo pumunta sa isang lugar, ang pangunahin nating ini-introduce at ipinakikilala sa mga tao ay walang iba kundi si Jesus. Ang ating Diyos na nagkatawang tao, na puspos ng pag-ibig. Hallelujah. Sa ating pong panahon ngayon, ganun pa rin naman, halos. Kung hindi man ang mga tao sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero sa modernong panahon, maraming mga Diyos-Diyosan namang sinasamba ang tao. Ang ibig sabihin, yung mga labis na pinapahalagahan. Ano po, kaysa sa Diyos. Ano po, napakarami ng mga nagiging Diyos-Diyosan ang mga tao sa ating panahon ngayon. Na kinakailangan pa rin maibahagi ang mga salita ng Diyos na naglalaman ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Nais po ng God na ma-reach out ang bawat tao. At ang gawain ng pagmimisyon ay kanyang kalooban. In fact, sa marami pong pag-aaral, ang heart ng God, ang puso ng Diyos ay tumutukoy sa gawain ng pagmimisyon, sa pag-abot. Amen? Sa pag-soul winning, sa pag-aakay ng mga tao, sa pagpapanumbalik ng mga tao sa Kanya. Yan ang puso ng Diyos. Ano po? Yan ang heart ng God.
Kung kaya't sa banal na kasulatan, kapag ka po merong isang tao na nanumbalik sa Diyos, ano po, ang Lord ay tuwan-tuwa. Libo-libong anghel ang natutuwa kapag ka meron tao na nanumbalik sa ating Panginoon. Ika nga'y tumugon doon sa panawagan o sa paanyaya na isuko ang buhay sa Diyos na dakila. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. When we do mission, mga kapatid, we fulfill the will of God. Nagagawa natin yung kalooban ng Diyos. Maraming kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Pero specifically, if you are asking, what must I do to really know the will of God in my life? Get involved in mission. Humayo po tayo. Involve yourself sa gawain ng pagmimisyon. Hallelujah. At maaring iba sa ating manalangin na Lord, use me to be a missionary someday. Ano po? Para gamitin ng Diyos. At kapag ginawa mo yan, nasusunod mo na yung kalooban ng Diyos. Dahil nga gusto ng Panginoon na ang bawat tao ay makakilala sa Kanya. Ang bawat tao ay sumampalataya sa Kanya. Ang bawat tao ay magkaroon ng right relationship with Him. Ang bawat tao ay magkaroon ng tunay na Diyos na sinasamba. Hallelujah! Nakilala ng tunay na paglilingkuran at mamahalin. Gusto po ng Diyos na makilala ng mga tao kung sino siya. At paano nga siya makikilala? Kinakailangang merong mga ngaral. Kinakailangang merong magtuturo. Katulad ng sinasabi sa aklat ng Roma, paano makakapakinig kung walang sinusugo? At paano mananampalataya kung walang mga ngaral? Kaya po, bahagi ng ating pamumuhay bilang mga tagasunod ni Kristo, ang patuloy na maghubog, magsanay ng magiging mga misyonero o kayo magtatalaga ng buhay para sa gawain ng pagmimisyon. Sapagkat ito po ay pangunahing kalooban ng Diyos. Napakarami pang mga tao sa mundo ang hindi nakakarinig ng Ebanghelyo. 2 years ago, nung ako po'y umattend nung Kairos Seminar, dahil yun po'y isang ministry na tumutukoy sa gawain ng pagmimisyon, sa ating panahon, kahit nasa modernong panahon, meron pang mahigit na 6,000 group of people, more than 6,000 group of people na hindi pa halos nare-reach out ng mabuting balita. For example, katulad po natin, tayo po ay halos baka po tayo ay ang ating attendance ngayon ay maaring 180 po tayo o less than 200. Pero yung po group of people, ano po, hindi individual. Pag sinabing group of people, parang isang tribo, parang isang community na hindi pa naabot ng Ebanghelyo. Napakarami pa. Ano po? Harinawa sa atin po na mga mananampalataya sa Taga-Ambulong ay meron lumabas na mga misyonero na ipapadala sa ibang bansa. Amen? Ang dami po nagiging OFW, pero kinakailangan na bukod sa ang layunin ay pagtatrabaho, maganda ay ang maging layunin ay makapag-misyon sa ibang nasyon. Yan, para maipangaral si Kristo. Dahil po marami pang mga tao nga ang hindi nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Minsan po, ako'y nanonood ng Human Planet at ang iba po sa inyo baka nakapanood din. Ipinakita po doon yung malalawak na kagubatan sa Brazil. At meron pong isang tao na ang kanyang passion ay magkuha ng mga kamera sa mga tribo-tribo. O kaya siya nag-aalkila ng private plane, yung pong maliit, at siya ay merong camera na pwedeng i-zoom. Ano po, yung makikita kahit nasa malayo. Ay meron pa ho siyang nakita na grupo ng mga tao sa malawak na kagubatan
na siya'y nagpapasalamat na kanyang natagpuan. Kaya siya'y nagpapasalamat sapagkat makakatulong siya sa kanila na sila'y ma-preserve. Kasi po kapag ang nakauna sa kanya ay yung mga minero, mga loggers, ay madi-displace ho sila. Aalis ho sila. Yung kanilang adjustment sa kanilang habitation ay maapektuhan. Doon ko po na-realize na kahit pala sa modernong panahon ay meron pang mga tribo, mga grupo ng tao na talagang hindi pa na ibanghelyuhan. Ano po? Meron pang mga lugar. Mga kapatid, dito po sa atin, sa Pilipinas, for example, ang Pilipinas po actually ay reach out na lugar. Dahil po, meron ng mga established na gawain. Ang kinakailangan lamang itong mga gawain ito ng mga anak ng Diyos ay mapalaganap. Bukod doon, dapat tayo mga nakakilala sa Panginoon ay ma-equip at ma-disciple para tayo maging mga matutong magmisyon. Amen? Kaya pakisabi sa iyong katabi, missionary ka talaga. Yan. Yan ho ang kalooban ng Diyos. Missionary ho tayo. Tayong mga Pilipino, matagal na ho tayong na-reach out. Tayo nga ay nakapag-centennial na. Kailan tayo nag-centennial? Yun hong 100 years of Christianity. Kung hindi ako nagkakamali, noong 1998 yata. Mahigit na tayong 100 taon. Ano po? Ang dami na ng mga mananampalataya na ito yung simbahan. Ang problema dahil sa katandaan, nagko-close na. Ay wala, hindi nagre-reproduce. Yan, hindi nagmimisyon. Yan, nagkakasawaan na sa mukha ang mga miyembro. Yan, sila-sila. Kapag tayo nagmimisyon, natutuwa tayong marami ang magpapatotoo na nakilala nila si Kristo at sila'y pinaghaharian ni Kristo ngayon. Amen? At nababago ang kanilang buhay. Yun ang dapat na mangyari sa atin, in our context, in our situation. Dapat tayong mga Pilipino ay madisipulo na dahil matagal nang naipahayag sa atin ang Ebanghelyo at tayo dapat ay humayo at tayo nagmimisyon. Hallelujah. Whether you like it or not, you have to like it. Amen. Lalo na, taga-Sikay na. Nako, pero yun tayo ay may edad na rin ho. Dapat ay tayo talagang highly involved in missionary works. At salamat naman sa Panginoon dahil ho sa panahong ito, marami. Yun ng ating mga kabataan, halos lahat ho sila'y may misyon. Sila'y may mga pag-ibanghelyo na ginagawa. At tayo nagpapasalamat na last 2 weeks ago, meron na rin ho tayong gawain sa Conde. Yan, kasama natin ang pamilya ni Victor. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Sa kasalukuyan po, meron na tayong 6 na barangay na naabot. Hindi pa kasama ang Tingga, Itaas at ang Bilogo. Halos 9 na ho yata ang ating barangay na meron tayong gawain. Balang araw, how I wish na kapag tayo bihasa na sa local evangelism, local missionary activities, merong i-raise ang Lord na magmimisyon naman sa ibang bansa. Amen? Hari nawa, dumating yun. Let us pray for that. Because in that way, we are fulfilling the will of God. Na mabless ang mga tao sa pamagitan ng Ebanghelyo na ating narinig at siya ngayong ating ipinamumuhay. Tayo po actually ay blessed sa lugar na ito sapagkat nadalhan tayo ng Ebanghelyo. Kung wala, ay ang buhay ho natin ay baka kung nasaan. Walang direksyon, walang purpose. Hindi natin kilala si Jesus ang naghahari sa ating buhay, ang ating mga sarili. At dahil doon ay tayo kabilang sa mga taong mapapahamak, mapapapunta sa impyerno. Pero salamat at nakilala natin si Kristo na siyang nagpamalas ng kanyang pagdakilang pag-ibig sa atin, nadama natin, nalaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at nung tayo sumampalataya, nataranasan natin ang kanyang pagliligtas. Amen? Hallelujah. Gusto po ng Lord na i-bless ang bawat tao sa mundo. Bawat pamilya. Kaya nga sabi po sa aklat ng Pedro, tingnan natin ang 2 Peter chapter 3 verse 9 kung hindi ako nagkakamali.
Yung pong sinasabi na 2 Peter chapter 3, verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbaglik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ayaw po ng Panginoon na merong mga taong mapapapunta sa impyerno o mapapahamak, dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Siya yung ating dakilang Ama. Mahal niya ang bawat tao. Kumbaga, ayaw niyan tayo naghihirap. Ayaw niya tayong nalilito. Ayaw niyang walang direksyon ng ating buhay. Pero kapag nasumpungan siya, pag nakilala siya, kapag siya tinanggap ng mga tao, nagkakaroon ho ng kahulugan na ang buhay, nababago ang buhay, at pinaghaharian niya, at nagkakaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hallelujah! So, the way we can fulfill the will of God for every man is doing missions, even to the end of the earth. Pangalawa po, kung bakit gagawin natin ang pagmimisyon, ay ito po yung way. The way we can please God by our faith. Ito po yung paraan para mabigyan natin ng lugod ang Diyos. Hallelujah! Paano natin mabibigyan ng lugod ang Diyos? Dito po sa buhay ni Abraham, nabigyan niya ng lugod ang Diyos. Sa paanong paraan? Sapagkat nung siya kausapin ng Diyos, siya po ay sumunod. He obeyed God. Sumunod po siya. Tingnan po ninyo ang verse 4. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sino po sa inyong 75 taon na? Taas ang kamay. O higit sa 75. Taas ang kamay. Nahihiyang magtaas ng kamay. Huwag na ho kayong mahiya. Sinong 75 taon na? Taas ang kamay. Aba, wala. Tina-challenge ko lang po kayo na kahit pala may edad na, pwede pang magmisyon. Yan. Sabagay, iba ang pagtingin ng edad noon kaysa ngayon. Ano po, maaring nung una, yung 75 taon ay kalaksang-kalaksang pa rin. Pero, kahit na kayo ay katulad ng Tiyo, ang Tiyo, ilang taon na kayo po? 69 pa naman pala. Yan, bata pa naman pala. So, yan. Yun, ganong edad siya tinawag ni Lord at sumunod siya sa Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, isang paraan para malugod ho natin ang Diyos sa ating buhay. Tayo'y magmisyon. Maraming paraan para mabigyan lugod ang Diyos. Yun ang paggawa ng mabuti, we can please God. It pleases God. According to Book of Hebrews. Ano po? Yung pagkakaroon natin ng pananampalataya, strong faith, napiplease natin ang Diyos. Dahil nalulugod ang Diyos sa merong pananampalataya. Pero, yung pong nagmimisyon, yun hong pagmimisyon, it also pleases God. Amen? Yan ho kapag tayo sumunod. Because, nahihit ho natin yung kalooban niya. Kanina, tinalakay natin na will of God yun. Nahihit natin. Tama sa kumbagay target. Yung ating ginagawa kapag tayo'y nagmimisyon. Ano po? Hindi mimintis. Hindi sala yung ating ginagawa kapag tayo nahayo, kapag tayo nagmimisyon. Hallelujah. Kaya nabibigyan natin siya ng lugod. Si Abraham, nabigyan niya ng lugod ang Diyos sapagkat siya ay sumunod sa Panginoon. Meron pong nabasa ako dating sinabi ng isang author, sabi niya, those with faith obey God, and those who obey have faith. Yan. Yung pong merong pananampalataya ay sumusunod. At ang sumusunod ay yung merong pananampalataya. Kumbaga, ganun ho ang pinopoint out niya. Ano po, kapag tayo ay merong pananampalataya,
may aksyon na tayo ay sumunod at tayo ay mag-misyon. O kaya ay tayo humayo at yun po ay nakapagbibigay ng lugod sa ating Diyos. Kapag tayo walang pananampalataya, hindi ho tayo susunod. Kaya nga sabi ni D.L. Moody, something is wrong with our religion kung hindi tayo nagmimisyon. Parang wala tayong pananampalataya sapagkat si Kristo mismo ay nung pumarito ay nagmisyon. Amen? Yung kanyang pagpunta dito ay gawain ng pagmimisyon. Hallelujah. So yun po, we can please God by our faith. Natuwa po ang Diyos. Kaya naman, ano ang nangyari kay Abraham? Pag binasa po natin ang kanyang buhay, dati yung kanyang pangalang Abram ay naging Abraham. Siya ho'y naging father of faith, naging ama ng pananampalataya. At lumaganap ang kanyang lahi. At ang sabi sa aklat ng Galatia, kung tayo nananalig sa kanya, kay Jesus, we also belong to the descendants of Abraham. Yan, kay Abraham. Kabilang tayo sa lahi ni Abraham. Hallelujah. Isa pong paraan para ma-please natin ang Diyos ay sa pamagitan ng ating pagmimisyon. Dahil kung tayo merong faith, tayo ay susunod. Katulad ng ginawa ni Abraham. The way we can please God by our faith. At ang panghuli po, doing missions to the end of the earth is the way we can experience the promise of God. The way we can experience the promise of God. Ito po isang paraan para maranasan natin yung pangako ng Diyos. Kung atin pong iisipin, mga kapatid, ang pagmimisyon po, una sa lahat, ay kalooban ng Diyos at tumutukoy doon sa blessing na dapat ay matanggap ng mga tao. Kaya naisip ko po na kung tutuusin, yes, you will be blessed when you do missions. Pero, secondary na ho yan. Yan ho ay, ang purpose talaga ng mission ay to bless others. Sadyang pangako ng Diyos, accompany ho, kasama ng pagmimisyon, yung pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pero kung tutuusin, ang pinakagusto ho talaga ng Lord ay i-bless yung iba. Kaya nga't ikaw ay magmimisyon sapagkat ikaw ay binless na. Bless ka na ikaw ay merong Diyos na ibinabahagi. Meron kang Kristo na ipinakikilala sa iba. Ano po? Pero gayon pa man, ang pangako nga ng Diyos, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Kung gusto nating maranasan po ang bagay na ito, subukin natin na magmisyon. Ano po? Subukin natin. Maraming mga patutuo ng mga misyonero na kahit po sila ay nasa sagipit na sitwasyon, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Sapagkat yun nga ay pangako ng Lord na hindi kita iiwan ni pababayaan man. At marami rin namang mga mananampalataya kaya ho hindi nagmimisyon dahil sa takot. Dahil sa takot na mawalan. Pero ang totoo, meron ka na. Ang kinakailangan na ibahagi mo sa iba. At kapag ka ibinahagi mo, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Amen? Lalo tayong ibe-bless ng Panginoon. Lalo mong mararanasan yung masaganang pagpapala ng Panginoon. Even though, may mga lugar na marami hong misyonero din ang nagiging martir, ang nakakaranas ng mga persecution. Pero, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, sa mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Hindi ka pa rin pinabayaan ng Panginoon sa iyong pagsunod sa gawain ng pagmimisyon. Hallelujah! Kaya nga, kung ninanais po nating makita ang galaw ng Diyos, kung paano siya kadakila, maranasan kung paano siya buhay sa kanyang mga pangako, gawin po natin ang pagmimisyon. At ako'y naniniwala na doing mission is always accompanied by His promise, as He said in His Word, na hindi niya tayo iiwan. And surely, I will be with you even
to the end of the age. Yun ang pangako po ng Panginoon. May lagi siyang kalakip na pangako. Kasama na ng pagmimisyon yung pangako ng Diyos na hindi ka iiwan ni pababayaan man. Hallelujah. Kaya kung tutuusin, hindi po dapat tayo matatakot sa gawain ng pagmimisyon o kaya sa paghayo. Katulad na nangyari kay Abraham. Si Abraham ay mayaman na kung tutuusin nung tawagin ng Panginoon, pero nung siya'y sumunod, mas lalong naging dakila siya. He became great. Even his name became great. Naging dakila siya. Hallelujah. Nung siya ay sumunod sa Panginoon, sapagkat pinatunayan ng Diyos na sa kanyang pagsunod, He ay kasama niya. Siya po ay kasama ng Diyos. O kasama ni Abraham ang Diyos. Sa ating pagmimisyon, always think and remember na God is with us. Amen? God is with us. So, nawa po mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa dakong ito, patuloy nating itaguyod ang gawain ng pagmimisyon. Because this is the way we can fulfill the will of God for every man. The way we can please God by our faith, and the way we can experience the promise of God. Amen. Panginoon, alam ko po na sa aming kalagitnaan, meron kayong mga tinatawag para po magmisyon o humayo. Kung dito pa man sa lokal o sa ibang bansa, Panginoon, ihanda niyo po sila at palakasin ang kanilang mga pananampalataya. Lord, ang kanilang pag-ibig sa inyo at ang kanilang katapatan, ang pagyakap nila sa krus, kailanman ay hindi sila malalayo, Panginoon, at hindi mabibitiw sa iyo, Panginoon. At yun ang magiging dahilan para sila ay tutugon sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, O God. Pagpalain niyo ang aming mga kapatid na tinatawag para sa gawain ng pagmimisyon. At puspusin niyo po sila ng banal na espiritu. Yung espiritu ng pagsunod ay igawan niyo po sa kanila. At palakasin ang pananampalataya. At kailanman hindi niyo po sila pababayaan. At sila'y gagamitin niyo, sila'y magtatagumpay. Panginoon, magiging pagpapala ang kanilang mga buhay. Lord, salamat po. Tulungan niyo rin po kami as a church na gawin ang gawain ng pagmimisyon. Hindi kami magsawa at patuloy na makibahagi, na may bahagi ang mabuting balita ng kaligtasan para sa iba. Maraming salamat po. Continue, Lord, to strengthen us and bless us by your words. Lord, ninanais namin makita na balang araw ay lalo pang dumarami ang sumusunod sa inyo, Panginoon. At lumalawak ang aming mga nadadalhan at naabot ng mga tao ng iyong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen.